kasama ng Panginoon ngayong umaga, si Brother Rodolfo Ompong Dolphy Jr., ang anak at lingkod ng Diyos. At nais ko rin po at pakilala kanyang may bahay, si Sister Nancy. Sister Nancy, tayo ka nga. Okay. Glory to God. Amen. Would you please extend your hands towards Him? Okay, and let's speak blessing. Hallelujah. Panginoon, ginamit mo na at dinala ang iyong lingkod na ito sa iba't ibang lugar. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Libo-libong mga kaluluwa na ang nakakilala sa iyo dahil sa iyong ginawa sa kanyang buhay. At sa araw na ito, napaka-espesyal na araw na niloob niyo upang ihatid ang mabuting balita kung paano kanya nakilala, gaano kabuti ang Diyos, gaano kakatapat. Lord, bagamat naibahagi niya na ito ilang beses, but today, anoint His lips, anoint His tongue, His heart, the Lord, to share whatever you have put in His heart. Thank you for our dear brother Ompong Dolphy Jr., dear Lord, how you have transformed him, his life, inside prison cell, and now as your international evangelist, bringing people to Jesus Christ. Thank you, Lord. Salamat din sa life ni Sister Nancy, sa kanyang pag-a-assist, pagtulong, at sa kanilang ministry together. Lord, bless our dear brother Ompong as he shares your good news today, as you grant everyone a heart ready to receive your word, ready to respond and to receive Jesus as their Lord and Savior. Thank you, Holy Spirit, for moving in this place. In Jesus' name, amen and amen. Morning. Good morning. Hello. Hi. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Una sa lahat, bumabati po ako sa inyo ng happy anniversary. Actually, it's my second time sa place na to eh. Nagkaroon na po ng gawain ng conference dito sa lugar na ito. I'm so blessed sa life po ng ating pastor, Pastor Dom. Nakasama ko na rin siya sa Mblang. Marami na kaming lugar na pinuntahan. Talagang tama po yung sinabi nila kanina na ang heart talaga iba. Ang compassion ni Pastor sa gawain ng Panginoon. Ano po, totoo po yan. Bagamat may kakulangan, kumpleto naman ni Lord. Ano? Purihin ng Diyos, happy anniversary. Actually, it's 25 years. Blessed po ako, nakita ko yung daddy ko doon eh. Tapos naalala ko birthday ng daddy ko eh, July 25. Apo. Ibig sabihin, 25 years, ang Panginoon Diyos ay tapat sa inyo. Tapat ba ang Diyos? Ibig sabihin din, 25 years, mabuti ang Diyos sa inyo. Mabuti ba ang Diyos? Ito ang tanong ko sa inyo. Kayo ba tapat sa Diyos? Yun lang. Yan ang problema. Ano po? Sa totoo lang, alam natin yung sa sarili natin, hindi lang minsan, kundi madalas tayo hindi nagiging tapat sa Panginoon. Pero si Lord nananatiling tapat sa ating mga buhay. So, ang prayers ko, maging tapat tayo sa Lord. Kaya naniniwala ako kung tayo mananatiling tapat sa Lord, mananatili ang inyong church hanggang sa muling pagbabalik po na ating Panginoon Diyos. Amen? God is good. And all the time, luma na yan. Pag sinabing God is good, ang sasagot nyo, grabe. Dahil grabe ang Panginoon Diyos. Di po ba? God is good. Sige, palakpak para sa grabing Diyos. Purihin na pa, Pastor, pahiram naman ng gitara. Pwede ba kumanta rito? Awit tayo, pahiram ko ng gitara mo, kapatid. Sino nakakilala kay Dolphy? Taas ang kamay. Wow, ang dami. Kay Jesus Christ, sino nakakilala? Ay, hindi nyo kilala. Isang kamay lang nakataas eh.
Pag si Jesus ang tinatanong, dalawang kamay ang tinataas. Balakpakan ng Panginoon Diyos. Ano po? Ako po yung problema ni Dolphy. Problema ng ama ko. Daddy ko, pag pinupuntahan ko sa bahay nung araw, nagtatago na siya. Dahil alam niya, tiyak, problema na naman ang dala niyan. Pero salamat sa Lord, ako'y binago ng Diyos. Amen? Sino sa inyo naniniwalang ako'y binago ng Diyos? Parang duda pa yung iba. Nung araw, napakahaba ng buhok ko. Hanggang dito. Nakakupas na maong, sira-sira. Kami yung mga unang nagsusuot na sira-sirang maong. Pag kinausap mo nung araw, sigurado ang sagot ko sa'yo, wow, pare. Ako po, bata pa ako, maaga po akong winasak ng drugs. Pero winasak man ako ng droga, binuo naman ako ng ating Panginoon Diyos. Amen? Dahil sabi sa kanyang salita, 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na yung dati niyang pagkatao, siya ay bago na. Amen? Sino dito mga binago ng Diyos? Sino naman ang pabago-bago sa Diyos? Maraming Kristiyanong ganyan. Maraming Kristiyanong ganyan, pakembot-kembot, sabi sa Diyos, sa Diablo. Sa Diyos, sa Diablo. Dapat sa Diyos lang, diretso. Amen? Kasi ganito kanta ko nung araw baka alam niyo Pero pag kinakanta ko to, mapungay lang ang mata ko It's late in the evening. Just wondering what clothes to wear. Alam niyo ba yan? She puts on her makeup and brushes the long blonde hair. And then she asked me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. Alam niyo ba yan? Sabay-sabay tayo, chorus, I feel. Sabi ko na nga ba, Pastor, maraming wow pare dito Because I've seen the love light in your eyes and the wonder of it all is that you just don't realize how much. Sino nagsabi nun, nung part na yun? Is that you just don't realize how much. Sino nagsabi niyan? Si Jesus ang nagsabi niyan. Maraming tao hindi nila na-realize kung gaano sila kamahal ng Lord. Amen? It's so wonderful now that I have you, Jesus, in my life. And the greatest of it all is that I have the eternal life. It's all because of you, Jesus. It's all because of you, Jesus. It's all because of you, Jesus. Bago po ako mag-share ng testimony ko, gusto kong awitin to. Alam niyo, sa lahat ng mga binago ng Diyos, pagka napakinggan niyo itong awit na to, nakakaiyak. Madinig ko kasi ito, kinanta ni Ricky Sanchez to Iyak po ako na iyak. Akamang-akma sa mga buhay natin, kung paano tayong binago ng Lord. Ano po. Gusto ko po i-share sa iyo itong kanta na to. Nung una, ang akala ko'y ang buhay ko ay di na magbabago.
ano pang gawin? Ako'y nagbabalik sa maling gawain. Marami na akong sinubukan, kung sino-sinong nilapitan, nang halo ko ay sumuko na. Si Jesus ay nakilala. Ang aking buhay ay binago niya, magmula nang ako'y magpasya. Nang sa aking puso'y paghariin siya, anong himala, ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawad, ginawang anak niya, sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Lumipas ang mga taon, lalong naging tapat ang Panginoon sa aking mga pagkukulang. Siya ang nagtutuwid sa aking daan. Isipin ko lamang, sa kahapon ko'y siya ang kulang sa lahat ng aking kailangan. Higit siya sa sino paman. Ang aking buhay ay binago niya, magmula nang ako'y magpasya. Nang sa aking puso'y paghariin siya, anong himala, ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawad, ginawang anak niya, sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Kasalanan ko ay pinatawad, ginawang anak niya, sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Ako'y binago niya. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, sa aming mga binago mo at gagawin pang pagbabago sa buhay ng bawat isa. Salamat Lord, hindi man ako karapat-dapat tumayo dito sa harap niyo, ngunit sa habag at pag-ibig niyo ay naririto po ako upang ipahayag ang inyong kabutihan na kung paano niyo po akong hinango sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Salamat po Lord. Lord, kilala mo rin ang bawat isa, maging yung nasa likod na naabot ng tinig na to. Yan lahat po na may mga pinagdadaan ng problema, kabigatan sa buhay. I pray, Lord, ang problemang ito ngayon pa lang, Lord, tinapos mo na. Sa lahat po na may mga pangangailangan, Lord, kayo rin namin Diyos na mayaman, ipoprovide mo ang needs ng bawat isa. Maging sa lahat na may nararanasang sakit at karamdaman, Lord, pagalingin mo po sila, Panginoon.
Amin pong itinatagubilin sa inyo ang kabuuan ng anibersaryong ito at maingat namin ibinabalik sa inyo ang lahat ng pinakamataas na papurit pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Sa lahat ay magsabi ng Amen. Yan, ako nga po ay anak ni Mandolpi. Doon po ako sa first family. 6 po kami. Ang eldest, si Boy 1, tatay ni Boy 2. Yung nasa bubble gang, pamangking ko po yun. Tapos, ang sumunod kay Boy 1, si Sally. Isa lang ang girl namin, si Sally. Pangatlo po ako. Sumunod sa akin si Freddy. Tapos si Edgar. Ang youngest brother namin, si Rolly. Yung dati pong nasa John and Marcia. No. Kami po, 6 na magkakapatid, pero nung tumagal po, dumami po kami. No? Hindi naman po lihim to. Kami po yung naging 17. Actually, 18 pa nga eh. Kasi may adopted po si Daddy at si Shasha. Bago sila nagka-baby, nag-adopt muna sila. So by the blood, 17 po kami adopted na isa, 18 po kami. And hindi na rin ako mahiya sa inyo. At lagi ko pong kinikwento to every time nagte-testify ako. Lagi ko po pinagmamayabang to. Alam nyo, mas close po ako sa nanay ko. Mas malapit po ako sa mother ko. Ang daddy ko naalala ko eh. Hindi ko makakalimutan yun. Lagi ako sinasabihan mo, pambira, ikaw pa naman ang junior ko. Kasi lagi ako nakabuntot sa nanay ko. Ang nanay ko, kapag nasa kusina, tiyak, nasa kusina din ako eh. Alalay ng nanay ko, tigadala ng mga Ricardo. Pag naglalaba nanay ko, pakilamer din ako, nakikilaba-laba naman, ano. At hindi na ako mahiya sa inyo, I belong to a broken family. Sino dito hiwalay magulang? Taas ang kamay. Tamo, dami natin, di ba? Okay lang yan. Sabi nga, mahiwalay na tayo sa lahat ng bagay, wag lang tayo mahiwalay sa Diyos. Amen? At ako po ang witness nito. Kasi nga, very close ako sa mother ko. Alam nyo, nung araw, nung bata pa ako, kapag nasa bahay na ako at narinig ko ang daddy ko na medyo tumaas ang boses, malakas. Tapos, mga ngatuwiran ng nanay ko, alam ko na po ang kasunod nun. Alam ko na po ang kasunod nun, kaya agad akong tatakbo sa nanay ko. Niyayapos ko na nanay ko, kasi alam ko na kasunod eh. Mayamang konti, makita mo mami mo, may black and blue na. Iyak ako ng iyak. Wala naman magawa, bata eh. Tapos may pagkakataon na isang beses, magdamag sila nag-away, magkakatabi lang ang kwarto namin eh. Magdamag, nag-aaway, iyak lang ako ng iyak. And then yung morning na yun, nakita ko mami ko, tumatakbo naman ang mami ko, may dalang gunting. May dala siyang gunting, nagkandado ng kwarto. Nung magkandado ng kwarto, hinabol ko ang mami ko, napagsaraduhan po ako eh. Tinatawag ko siya, Mami, hindi sumasagot ang nanay ko. Ang nadidinig ko lang, yung iyak ng nanay ko. At di po basta iyak eh. Iyak ang nanay ko. Siyempre natakot ako. Exacto that day, dumating ang father ko, galing siya shooting. Tumakbo agad ako sa daddy ko. Sabi ko, Daddy, nakita ko si Mami. Sabi ko, nagkulong sa kwarto nyo, may daladalang gunting. Siyempre natakot ang daddy ko. Takbo doon sa kwarto, minubuksan niya. Grace ang pangalan ng mami ko eh. Buksan mo to, buksan mo. Ayaw sumagot ng mami ko. Nadidinig niya lang, umiiyak. Hanggang yung pinto na yung pilit na binubuksan ng daddy ko, napuwersa ng father ko yung pinto, nabuksan, nasira. Nung bumukas yung pinto po, masok ang daddy ko, nagpapang-agaw sila sa gunting na dala ng nanay ko. Malaking babae po kasi mami ko. Malaking babae. Nahirapan ang daddy ko agawin tong gunting. At bata rin po ako, nagkaroon ako ng trauma. Kaya ako nagka-trauma kasi nung sila yung nagpapang-agaw na ganyan, ako po yung bata doon sa gitna nila, nakahawak ako sa hita ng nanay ko, tsaka hita ng daddy ko, nakatinga lang umiiyak. Nakikita ko po yung gunting eh. Nakikita ko po yung gunting, nag-aagaw sila eh. Alam niyo yung gunting pumilipit na gano'n kasi malakas po mami ko, malaki pumilipit na gano'n, kumayod sa ganito ng nanay ko. Alam niyo, lumabas ang laman ng mami ko dito eh. Tapos ako yung bata, tinatapunan ng dugo ng nanay ko.
Iyak ako na iyak, punong-puno ako ng dugo ng mami ko. Tapos yung gunting na yun, hindi na na-control ng daddy ko, pumasok sa katawan ng mami ko yun. Bumaksak ang nanay ko. Nung bumaksak ang nanay ko, binuhat kagad ng daddy ko, takbo kagad ako sa kotse ng daddy ko. Sakay kagad ako sa unahan ng kotse ng daddy ko. May driver, sinakay ng daddy ko sa likod ng mami ko. Dinala namin sa St. Luke's. Pero nung gumaling ang mami ko, alam nyo, hindi na po nakatiis ang nanay ko. No, tuluyan na lumaya sa bahay namin. Nung nakita ko mami ko iyak ng iyak palabas ng bahay, agad ko hinabol ang nanay ko, inawakan ko agad ang kamay ng mami ko. Alam nyo, hindi ko po iniwan ng nanay ko. Naiwan po ang 5 kapatid ko sa bahay namin. Kaming 2 lang ng nanay ko ang lumabas ng bahay. Iyak siya na iyak, iyak din ako na iyak. Kasi hindi namin alam ng mami ko saan kami pupunta. Lakad lang kami na lakad. Ang bahay ni Dolphy sa La Loma. Doon po sa lugar na yun, may squatter area roon. Marami akong kaibigan bata dyan. Mahilig po ako makipagkaibigan sa mga squatter. Oh, nakikipaglaro ako sa mga bata. Doon ako sinusundo ng mami ko kapag hapon eh. Kaya hindi ko namamalayan sa paglalakad namin. Doon ko nadala ang mami ko sa lugar ng squatter na yon. At alam niyo, hindi ko rin namalayan. Doon na kami nakatira ng nanay ko. Sa isang maliit na kwarto, may isang papag lang. Kasya lang kami ng nanay ko. Naalala ko yung nagkwekwentuhan yung mga tao doon, sabi, di ba, asawa ni Dolphy yan. Oh, yung bata, anak yan, sabi. Bakit dito nakatira? Ang ganda ng bagong pinagawang bahay ni Dolphy dyan, sabi nila. And every morning, Dolphy na po ang father ko, meron pong binabaksak doon sa lugar na yun, pinabaksak yung mga dyaryo bang paninda. Nagtanong ako, sabi, pwede ka umangkat dyan, tapos hapon, bigay mo yung bayad. Alam nyo, bata, Dolphy na po tatay ko, nagtitinda po ako ng newspaper. Para may pangkain ng nanay ko. Oo, nagtinda akong dyaryo. Ang mami ko, artista rin yun eh. Nakatuklas sa mami ko si Manuel Conde, si Juan Tamad. Sabi ko, mami, gusto ko makatulong sa'yo. Sabi ng mami ko, anong gagawin? Sabi ko, mami, punta tayo sa kilala mo mga producer, sabihin mo mag-artista ako para may pera tayo. Siyempre, nung araw po talaga nag-umpisa yung marites sa showbiz eh. Oh, maraming marites dyan. Kasi antimano, alam nila kagad na hiwalay na si daddy, hiwalay na si mami, no? Siguro yung simpatya, awa sa mami ko, kinuha po ako. Bata pa ako, maliit, child actor po ako eh. Lumalabas po ako sa mga pelikulang Tagalog. Marami ako naging pelikula. Naging kapatid ako ni Joseph Estradang bata. Ganun. Kami nila Jay Ilagan, magkakasama kami niya sa isang pelikula, yung Saan Man, Sulok ng Daigdig. PJ po yun. Chiquito, naging tatay ko naman sa Adre Ayos na buto-buto. Ibig sabihin, marami ako naging pelikula, bata pa ako. So, na-bless kami ng nanay ko. From squatter area, nakalipat po kami na apartment, up and down. Nakapundar ng gamit, nakabili ng sasakyan, na-bless po kami ng mami ko. Pero nung kumikita na ako ng sarili ko, aaminin ko rin sa inyo mga kapatid, ako po, lumalaki po akong isang rebelding anak sa daddy ko. Naging rebelde ako sa father ko that time, kasi kaya po ako nagagalit sa father ko that time. Hindi niya kami hanapin ng mami ko. Kung nasaan na kaya yung mag-ina ko, no? Buhay pa kaya sila, kumakain pa kaya sila. Pero in fairness naman kay Dolphy, mabait din ang father ko. Mabait po siya kahit hiwalay sila ng nanay ko. Yun ay walang tigil, lagi magpapauto sa driver para magpadala ng pera sa amin. Para sa akin, hindi naman yung pera ng tatay ko ang kailangan ko. Bata po ako, ang hinahanap ko, kalinga ng magulang ko. Alam niyo mga magulang na nandito, no? Kasi nakakalungkot eh. Maraming magulang ngayon, minsan mayabang pa pag sinabing, hindi, binigyan ko na ng pera yung anak ko. Hindi, binili ko na ng bagong cellphone. Hindi naman yun ang kailangan ng mga bata eh. Diba? Kasi naalala ko yung news na napanood ko, yung bata ba na 15 years old, na sinubukan niya nilagay sa washing machine yung batang maliit, eh, diba?
Kasi alam nyo, sa totoo lang, yung gadget minsan, pwede yan gamitin sa school ng mga bata, pero yung iba, masama po dinudulot eh. Mga nakikita silang mga bagay doon na ano. Tsaka ngayon naniniwala ako, walang bata ngayon na paggising sa umaga. Alam, ginagawa ng bata ngayon paggising sa umaga? Ha? Hindi naman nagpe-pray eh. Pagising niya, ang kinakapa niya, cellphone niya. Cellphone kagad. Tinitignan kagad. Di ba? Hindi po kailangan ng mga anak natin yan, mga magulang. Yung kalinga, tamang kalinga ang kailangan ng mga anak natin. Hello? Nung nag-aartista na ako, syempre, dyan, nagkapera na po ako. Totoo, dami ko naging pera. Bata ako, sunod-sunod ng movies ko. Kasi pag may pera ka, marami ka rin barkada. Tama ba yun? Kalabitin mo yung katabi mo, tanong mo kung may pera siya. Pag walang pera, ayoko sa'yo. Kasi dumami barkada ko. Oo, napasok na ako, natuto na ako ng lahat ng uri ng bisyo, sigarilyo, alak, sugal, drugs, babae. Lahat ng kasalanan na sa akin. Sabi ko nga noon, mapatawad pa kaya ako ng Panginoon Diyos. Sa dami ng kasalanan nagawa ko, pero God is so good. Dahil sabi ng Lord, kasimple laman daw ng dugo ang kasalanan ng tao, kaya niyang paputiin to na parang yelong niebe. Amen. At hindi po ba sa drugs ang ginagamit ko? Opo. Yung nausong drugs ngayon, pinakamasamang drugs yan eh, shabu. Grabe, ang daming sinirang buhay niyan, pamilya, kabataan. Shabu, di ba? Satanas talaga eh. Ako po, drugs na ginagamit ko, matagal na panahon na po ako nagbibisyo. Ang ginagamit ko po, heroin po, opio. May paggawaan ng heroin sa Philippines noon si Lim Seng. Pwede nyo i-research yan. Siya yung Chinese na kauna-unahang pinapiring squad ni Presidente Marcos. Powder po yun eh. Nung una ako bumibili, sabi nung binibili ako, first time ka ba? Opo. Bumili ka muna ng sigarilyo. Tapos, sabi ko, tanggalan mo ng konting tabako yung sigarilyo, ikarga mo yan dahil pulbos yan. Saka sindihan mo, pwede na. Hindi ganun ang ginawa ko. Tinanggalan ng tabako, kinargahan, hinitit. Grabe. Nung una ko subukan, isang hitit pa lang, alam nyo, sumusuka ako. Opo, minsan nagblablanko. Ganun katapang yung heroin. Ang tawag nila sa heroin, Ogoy. O-G-O-Y. Pero nung sanay na ako sa Yossi, parang mahina na tama, sandali na lang epekto eh. Sabi ko doon sa binibilihan ko, bakit gano'n sandali na lang tama? Sabi niya, gusto mong mas matapang? Sabi sa akin, sabi ko, paano ba yung mas masarap na tama niya? Sabi niya, pulbos naman yan, singutin mo sa ilong diretso. Ganun ba? Siningot ko naman. Wow. Grabe no, sa ilong ko na ginagamit, ang tapang talaga. Pero natakot po ako mga kapatid, nung makita ko na yung mukha ko sa salamin. Ganun katapang yung ogoy, yung gamot. Nung makita ko yung mukha ko sa salamin, tuklap-tuklap ang balat ko, no, para akong naagnas. Tapos yung ilong ko nagnanana, nauupod, kinakain ng gamot. Natakot ako, makita ako ni mami ko, ganun na ang aking itsura. That was the time, bumili na po ako ng syringe, ng ringgilya. Yan, nag-inject na ako. Una, dito lang ko sa muscle nag-inject pero tumagal, nasanay, lumakas ang dosage. I consume around 60 packs a day. Kaya ko isaksak sa laman ko araw-araw, 6 na pong balot. Pero parang mahina na rin. Dumating sa punto na sandali na lang din tama. Kada 30 minutos, nagkakarga ako eh. Ayun, naghanap ako ng mas malakas na tama. Ayun, natuto na ako mag-iniksyon sa ugat. Ito po, mga doktora pala to. Ito po, needle marks po, Dok. Nag-inject po ako noon. Ito po mga needle marks po. Yan, napabayaan ko ang aking work. Nag-drugs na lang na nag-drugs. And this morning, share ko rin ang family ko sa inyo. Mami ko, daddy ko, mga kapatid ko. Kasi kami 5 lalaki. Pinag-aral po kami ng daddy ko sa Lourdes, Quezon City. It's a Catholic school po. Si Sally po, dyan po sa Santa Isabel sa Taft. Naka-intern po siya dyan. Catholic school din po yun. Ang ibig ko sabihin, pinalaki po kami lahat ng daddy ko, mga Katoliko. Lahat po naman tayo Katoliko, di po ba?
Sino po Katoliko? Dating Katoliko. Aminin. Naririto po ako, hindi po naman para sabihin na magpalit tayo ng relihiyon. Ang dalangin ko lang sa Panginoon Diyos, nawa po, lahat po tayo, magkaroon po tayo ng tamang relasyon sa ating Panginoon Diyos. Amen? Maganda naman na relihiyon pero hindi po tayo maliligtas ng relihiyon, mga kapatid. Relasyon lang sa Panginoon Diyos ang tanging makapagliligtas sa tao. Kasi kami araw-araw, may chapel ang bahay ng daddy ko. Every 6 in the afternoon, we pray the Holy Rosary. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoon Diyos. Araw-araw po kami nagro-rosaryo. Si Dolphy masipag magtrabaho, pero ang father ko hindi po tumatanggap ng trabaho ng Sunday. Kasi priority kay Dolphy, first thing in the morning of Sunday, we go to church. Oo, sisimba muna kami bago kami ipanood ng sine, pamili ng damit, ipasyal. Priority sa daday ko, magsimba kami. Ako rin, naging palasimba po ako. Opo, pag Sunday. Pero gusto ko pag nagsisimba ako, poging-pogi. Bakit ka mo? Hindi naman talaga ako nakikinig sa pare, sa sermon ng pare. Oo, wala pang cellphone nung araw, pero malikot ang mata ko sa loob ng simbahan. Naghahanap lang ako ng magagandang chicks doon. Opo. Pag nakakita ko ng maganda, tatabihan ko, hello, what's your name? Can I get your telephone number? Pwede ba kitang tawagan? Pwede ba kitang hatid mamaya? Gusto ko yung pare matapos kaagad ang sermon ng pare kasi papunta pa ako sa Sabong. Hello? Papunta sa barkada, tirahan ng droga, sugal, lahat po. Grabe. Hindi po kagaya ngayon, ako'y makakilala sa Lord. Ako po ngayon, papasok lang ng CR Dapat kayo rin ganito Yun lang tubig na pampaligo natin, dapat nating ipinagpapasalamat sa Panginoon. Hello? Okay, buhos ng buhos, baka pasukin kayo ng lamig, Opo, ako totoo po bago maligo. Lord, thank you sa tubig na to, magdulot ng ginhawa sa akin to, kalakasan na aking katawan. At sa gabi, pag matutulog kayo, huwag paghiga nyo, tulog na kagad, baka dumiretso. Hello? Hindi nyo po hawak ang buhay nyo. Ako po, bago matulog, upo ako sa gilid ng kama. Babalikan ko yung ginawa ko mula ng umaga nagising ako. Iniisa-isa ko tapos pray na. Lord, thank you sa maghapon lumipas. Iningatan mo ako, pinatnubayan. Salamat sa favor, sa mga kinausap kong tao. Salamat. Tapos magbibili na ako. Panginoon, pasamaan mo ako sa mga ministering angels mo. 10 na mga mahal ko sa buhay. Sa lahat ng lingkod mo, kanyi-kanyi mga pamilya, wala pong babangungutin sa amin. Wala pong mananaginip ng masama. Wala pong makapapasok na masamang elemento, masamang loob sa aming mga tahanan. Wala rin makadadapong sakit at karamdaman sa amin. Masilaya kong bagong araw ng bukas na punong-puno ng kagalakan. Marami tayong dapat ibilin sa Lord. Amen? Deboto rin ako ng Quiapo. Tuwing January 9, kami mga nakapaa dyan na namamanata. Pero pagkatapos mamanata, inuman na. Yun na yung sinasabi kong walang tamang relasyon sa Lord. Marami nga, di ba, nagpapabinyag, taas ng binyagan, lasingan na sila. Mami ang konti, away-away na sila. Hello. Ako yung anak ni Dolphy na year 1980, nalagay po sa newspaper. Ako po yung anak ni Dolphy, nasangkot po sa kasong arson with multiple homicide. Ito po isang bahay na nasunog na 6 na tao po ang namatay dito. Bahay po nila Mina Aragonto at nila Vic Del Rosario ng Viva Films po. Nung bago po ako nag-share ng testimony ko, hindi ko po sinishare to. Pero isang gabi nananalangin ako. Sabi ng Lord, share mo. Kasi ang tao nakakalungkot man sabihin, pero totoo naman, ang tao kasi kung ano nabasa niya sa dyaryo, yun na po laman ng isip niya. Hinatulan ako ng reclusion perpetua, dinala sa Muntinlupa. Pero nung ako'y dalhin sa Muntinlupa, doon naman unti-unti nabuo sa aking isipan, hindi totoong may Diyos. Hindi totoong may Diyos. Tapos galit ako. Habang tumatakbo yung BJMP, nakaposas ako, sabi ko, hindi ka totoong Diyos. Tapos sinumbatan ko na siya, sabi ko, nagro-rosaryo ako araw-araw, nagsisimba paglinggo, namamanata ako sa Quiapo.
Kung talagang Diyos ka, sabi ko, alam mong wala akong kinalaman dito, bakit kailangan mahatulan ako ng habang buhay na pagkabilang ko? Hindi ka totoong Diyos, sabi ko. Nagalit po ako. At sabi ko, pagdating ko dyan, habang tumatakbo yung sasakyan, pagdating ko dyan, ibig ko sabihin, pagdating ko doon sa Muntinlupa, sabi ko, pagdating ko dyan, magloloko na rin ako. Ganito lang naman pala buhay ko. Pagdating ko sa Muntinlupa, nakakaiyak po. Ako, na-experience ko po yun. At salamat sa Lord, nagkaroon ng confirmation yung testimony ko. Siguro sabi ng ibang nakapakinig sa akin noon, totoo kaya kinikwento niyan tungkol sa bilibid. Kaya ko sinasabing nagkaroon ng confirmation, di ba na-expose na po sila doon? Di ba na-expose sila? Yung lahat ng patutuo ko, na-expose sila, lumabas yung katotohanan, totoo po yung kinikwento ko, sinasabi ko. Sa Muntinlupa, ang preso doon, basta't may pera, lahat ng klase ng alak, pwede mo mabili doon. May budget ka, may Johnny Walker din doon. May Black Label doon, basta may pera ka, wala kang pera, gin. Pero meron. Sugal, lahat ng sugal, Cara Cruz, Baraha, Hay Alay, Ending, Loteng, Weteng, meron po. Drugs mula marijuana hanggang shabu, meron po. Paano mawawala ng drugs doon? Nagpapasok, gwardiya nga eh. Grabe. Ang shabu sa Bilibid, alam nyo, Lunis pa lang inilalako, tinitinda ng mga pusher sa mga building sa brigada. Pinapautang ang shabu doon, linggo bayad. Ganun karami ang shabu sa Bilibid. Pwedeng utang, Monday to Saturday, Sunday payment, bayad. Ang magiging problema mo doon, pag hindi ka nakabayad, yan ang masakit na lalaki ng pamalo. Dadapa, papaluin, hindi ko mo pinalo, bayad na. Hindi. Every Sunday, hanggat di ka nakakabayad, dadapa ka ron. Grabe. Babae, ang daming babae. Pag ganitong araw, Sunday, grabe. Ang dami nagdadalang bayaran, magagandang babae. Sabi ko, masahol pa sa laya di ba? Kaya ko sinabing masahol pa sa laya, kasi sa laya may huli ka. Di ba? Doon paano ka mahuhuli? Nakakulong ka nga Walang kahuli-huli, may gwardya ka pa. Di ba? Pati gwardya kasama namin gumamit. Alam niyo itsura ng mga gwardya sa Bilibid? Sabi, mas adik pa sa amin grabe. Ako po, nakisama ako sa takbo ng bilangguan. Naging worse ang buhay ko sa Muntinlupa. Naging worse ang buhay ko sa Bilibid. Alam niyo, ginawa ng shabu sa akin. Ako po, naranasan ko sa shabu. 2 linggo po akong hindi natutulog. Grabe yung shabu, para kasi Superman. Ang tao nga, kahit anong lasing ng tao, pahigupin mo ng shabu, 2 higop lang. Po, nawawala lasing. Ganun. Grabe. Hindi ka naman makakain sa shabu. Sa takot ko, dahil alam ko, kasi nung makita ko yung sarili ko sa salamin, naiyak po. Para akong bungo ang payat ko. Haba ng balbas ko. Iyak ako na iyak. Hindi ka naman makakain. Kaya ako sa takot kung alam kung walang laman ng tiyan ko, may baon ako laging Skyflakes. Skyflakes, 3 packs na Marlboro ako araw-araw. Yun lang ang ginagawa ko doon. Nagsusugal, nagsisigarilyo ng 3 kaha, nagsyasyabu, alak. Pag medyo nakaramdam na akong yung tiyan ko, siguro sa gutom, magbibiskwit ako. Pagkatapos ko naman magbiskwit, ang pantula ko, gin. Pero nung mapagod ako, alam niyo, totoong salita ng Panginoon Diyos, Mateo 11:28, kung lubha ka nang napapagal na bibigatan ka na sa mga pasanin, ibigay mo na sa akin ang sabi ng Lord. Bibigyan kita ng kapahingahan. Alam niyo, nung umiyak ako, sabi ko una sa lahat, Lord, sorry po. Sorry po kung nawalan ako ng paniniwala sa inyo. Pero inaamin ko po, hindi ko na po kaya.
tulungan mo na po ako. Maawa na po kayo sa akin. Maawa na po kayo sa mga anak ko. Maliliit pa kasi anak ko eh. Kasi ang Lord nakikita ang laman ng puso ng bawat isa sa atin, di ba? Sabi nga, ultimo buhok ng tao bilang ng Diyos. Amen? Ngayon sa haba ng panahon, pray ako ng pray sa Lord. Isang araw, sinagot ako ng Panginoon Diyos through television po. Iba-iba po ang way ng Lord. Ako kasi sa television eh. Kaya ako naniniwala ako this morning, ito way ng Lord sa buhay ng bawat isang naririto. Ako'y nagtutupi ng mga damit kong bagong laba. Abot lang yung TV. Inabot kong ganyan eh. Binuksan ko, tapos tuloy lang ang pagtutupi. Meron pong ginamit ang Panginoon sa buhay ko. Nakita ko po ito sa television si Brother Eddie Villanueva ng JIL. Nangangaral po siya. Habang siya share, ako tuloy lang ang pagtutupi ng damit, patingin-tingin lang ako sa TV. Pero yung lahat ng sinasabi niya, parang ako. Sabi ko, sino kaya nag-chismis ng buhay ko sa kanya, di ba? Kasi parang kilala niya ba ako? Lahat ng sinasabi niya, sakto naman sa akin. Tapos naalala ko yung sinabi niya, hindi mahalaga sa tao ang relihiyon. Dapat sa tao magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Sabi ko, parang ako yun. Tapos yung pangalawa sinabi, hindi ko makakalimutan to. Sabi niya, kayong gustong tumanggap sa Panginoon Diyos, sumunod kayo sa aking maikling panalangin, pumikit kayo, magtaas ng kamay. That was March 3 of 1994. Pumikit po ako. Nagtaas po ako ng kamay. Sumunod ako sa panalangin and after ng prayers na yun, meron akong naramdaman na hindi ko po kayang ipaliwanag sa inyo. Pero damang-dama ko ng mga oras na lahat po ng kasalanan ko po pinatawad po ng Panginoon Diyos po. Ako'y nagpapasalamat sa Lord, napakabuti ng Diyos. Pero ang demonyo, hindi ka talaga titigilan yan eh. Oo, ayaw niyang maagaw. Ayaw niyang maagaw eh. Kasi after ng prayers, may kumatok agad sa kwarto ko. Alam niyo, pagbukas ko, nakita ko yung mga kakosa ko, daming dalang shabu. Sabi sa akin, Kosa, titira tayo, libre. Libre to, walang bayad, nanalo kami sa sugal kagabi. Dati makatira lang ako ng shabu, alam niyo, miski magkautang-utang po ako. Oo, miski magkautang-utang po ako, makatira lang ako ng bato. Pero alam niyo, nagulat yung mga kakosa ko. Ako, nagulat din ako sa sagot ko. Sabi ko, tsaka na. Maglalaba ako. Kahit may tigapaglaba ako ron. Tuwing may darating kakosa ko, ang daming bit-bit na siya. Pagagamitin daw ako, dinalaw daw siya ng nanay niya. Umiscore siya para patirahin ako. Sabi ko, tsaka na, gagawa ako ng sulat sa daddy ko. Maglilinis ng kwarto, mamamalansya, magliligpit ng gamit. Lahat po ng klase ng pamamaraan po sa tulong po ng Panginoon Diyos ay nagawa ko po. At alam niyo mga kapatid, doon na po ako unting-unting nakaiwas sa mga kasama ko. Doon ko na po inumpisahan, hawakan po at basahin po ang banal na aklat po. Alam niyo, nung una kong hawakan yung Bible na magandang balita, yung Tagalog ba, yung kulay blue na makapal, iyak po ako na iyak. Kasi yung Bible na yun, pastor, sa kwarto ko na yun. May Bible doon, ang tagal-tagal na ng Bible na hindi ko siya pinapansin. Nung makita ko yung Bible, naiyak ako, nung damputin ko, lalo akong naiyak. Kasi pag angat kong gano'n, naglaglaga na alikabok eh. Opo, kumuha ako ng t-shirt ko na malinis, pinupunasan ko, umiiyak ako. Sabi ko, Panginoon, sorry po. Kung wala akong panahon basahin to, wala akong panahon buksan to, sorry po, patawarin mo po ako. Tapos sabi ko, Lord, wala akong alam dito eh. Tulungan mo ako, bigyan mo ako ng tamang mababasa ko dito. Alam nyo, hingin nyo rin kay Lord, bibigay ng Lord sa inyo. Nung sinabi kong wala akong alam dito, bigyan mo ko ng tamang mababasa. Nung una kong buksan ng Bible, magandang balita, yung Tagalog, hindi ko na siya pinihit-pihit. Pagbukas kong gano'n, alam nyo, dire-diretso yung mata ko sa John 1:12. Na kayong mga nanalig at tumanggap sa akin ay pagkakalooban ko ng karapatang maging anak ng Diyos. Iyak ako na iyak. Yun ang unang naging mensahe ko. John 1:12. Iyak po ako na iyak. Akala ko rin nung araw, pinakamalaking kulungan ng Muntinlupa. Pero nung makakilala ako sa Lord, tsaka ko lang naunawaan ang pinakamalaking bilangguan eh. Kung kayo tanungin ko, ano ba sa palagay nyo ang pinakamalaking bilangguan? Ano sa palagay nyo?
Kayo ba, akala nyo ba kayo ay mga nasa laya? Yung mga nasa labas o naabot ng tinig na to, akala nyo ba nasa laya kayo? Ang pinakamalaking bilangguan po, ito pong mundong ginagalawan natin. Dahil naririto sa mundong ginagalawan natin, lahat po ng klase ng bilanggo ng bisyo, sigarilyo, alak, sugal, drugs, bilanggo ng laman, kasakiman sa pera, sa katungkulan, kasinungalingan, kachismisan, pandaraya, panloloko, pagkainggit, lahat po ng klase ng bilanggo nandito po sa mundong ginagalawan natin. Kaya mapalad din po kung mabasa ko sa kanyang salita na susulat po sa John chapter 8 verse 32 na makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Sa loob pa lang ng Muntinlupa, pinalaya na po ako ng Panginoon Diyos. Salamat sa Lord. Pero alam niyo mga kapatid, hindi pa doon natapos eh. Kasi ang daming Bible study sa kulungan, sa totoo lang, isi-share ko sa inyo. Ang daming gawain doon. Iba-iba man pangkat, pero lahat sila may Bible study. Every Saturday, wala kaming dalaw, kaya nakakapasok naman na iba-ibang church. Ewan ko lang ngayon sa mga panahon ngayon dahil may mga nangyaring skandalo doon. Every Saturday, walang dalaw, kaya pumapasok, iba-ibang church naman. Alam niyo po, inaalam ko lahat na schedule ng gawain doon. Ibang pangkat man sila, pumapasok po ako. Dumadalo sa prayer meeting, Bible study, Saturday service. Tingin kayo sa akin lahat, may reminder lang po ako. Lalo sa kapatid kong mananampalataya. Alam niyo po mga kapatid, wala pong exempted sa problema. Hello? Maging ready po tayo. Kasi yung iba sabi nila, siguro pag na-born again tayo, wala nang problema. Wala pong exempted sa problema. Sabi nga yung mga trials sa buhay natin, darating yan, at yun ang mga pinahintulutan ng Lord na mangyari, pero hindi para magdusa ka. Pinahintulutan ng Lord na mangyari sa buhay mo yan para lalo kang magtiwala na may magagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kasi kaya ako sinishare sa inyo ito na wala exempted. Nung mahal ko na po ang Lord, December of 1997, dumalaw ang asawa ko doon. Hindi para bumisita pala, pumunta siya doon para magpaalam, mag-aasawa na ng iba. Eh, siyempre, napakasakit ng madanig ko. Sabi, hindi na ako makadalaw sa iyo. Sabi niya, mag-aasawa na ako. Iyak po ako na iyak. Nakayuko ako, umiiyak eh. Nasa opisina kami. Kasi nakakapasok siya eh. Nagtaka ako, ba't nasa opisina? Sabi ko, baka may problema. Nung nakayuko ako, tinatanong ko si Lord, Panginoon, bakit po ganun? Kailan po ako nakakilala sa inyo? Tsaka pa naman dumating sa buhay ko ito. Mabuti po ang Diyos eh. Nung tanongin ko, Lord, alam niyo, agad po nagrema, pinaalala ng Panginoon Diyos yung nabasa ko sa kanyang salita. Nasusulat po sa unang Korinto, 10:13, na ang lahat ay dumanas ng pagsubok. At walang sino man sa atin bibigyan ng pagsubok na hindi makakayanan. Sa atin bibigyan tayo ng kalakasan upang ito'y ating mapagtagumpayan. Nagrema din po sa akin yung nasusulat po sa Santiago, James, chapter 1, verse 2 hanggang 4. Magalak kay lubos kung may dumating sa inyo sari-saring pagsubok sapagkat susubukin ko kayo upang lalong maging matataga inyong pananampalataya. At kung yun ay inyong mapagtagumpayan, kayo magiging ganap at walang kakulangan. Alam niyo, masakit man po, para ako nahimasmasan. Pagtingin ko sa wife ko, sabi ko, sige kako, kung saan ka maging maayos. Huwag mo na lang kako pabayaan ng mga anak ko. Naawa po ako sa mga anak ko. Kasi hindi ko naman akalain yung mami niya mag-asawa. Eh ako naman ay nakakulong. Naawa ako sa panganay ko. Kasi yung panganay ko, parang siya na ang tumayo, nanay at tatay sa mga kapatid niya. 4 po sila. Tuwing dadalaw yun, nagsusumbong. Eh, nung time na yun na nagsusumbong yung anak ko, graduating siya. Kaya pag nagsusumbong siya, kunyari, dinededma ko lang ba? Kasi ayoko maapektuhan yung pag-aaral niya. Sabi niya, Daddy, alam mo ba si Mami may kinakasamang pulis? Kernel, Daddy, sabi yung pulis. Ako naman, kunyari, nagbibisi-bisihan ako, may ginagawa.
Magaling pong basketball player yun, yung panganay ko. Magaling mag-basketball. Kaya yun ay pagdadalaw sa akin, sigurado yung bago umuwi yun. Daddy, bago ako umuwi, mag-basketball ako ah. Sabi ko, sige. Tawagin ko yung mga kakosa ko, maraming magaling na player sa loob eh. Sabi ko, laruin niyo yung anak ko, pero ingatan nyo. Opo. Sabi niya, Daddy, maglalaro na ako. Peram rubber mo. Magka-size kami ng paa eh. Sabi ko, andyan, kunin mo sa ilalim. Alam niyo, nung nagpapalit ng sapatos siya, anak ko, eksakto po ito eh. Naguhubad siya ng gano'n, magpapalit. Napatingin ako sa paa ng anak ko. Nakitahan ko po yung anak ko ng balisong yung panaksak. Nahulog galing sa medyas niya yung balisong. Di syempre nakita ko, galit na galit ako. Ako, ba't may dala kang balisong? Buti hindi ka nakapkampan sa gate kung tinakulong ka rito. Sa totoo nga, sinisipa pa niya pa ilalim na gano'n kasi alam niya, nakita ko eh, tinatago niya. Sabi ko, huwag mo tago yan, halika, dalhin mo dito sa akin yan. Lumapit yung anak ko, yung dalit balisong, nanginginig, naawa ako, umiiyak, niyakap ako. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Sabi ko, saan mo gagamitin yung balisong? Natakot po ako na magsalita yung panganay ko. Alam mo, sabi niya, Daddy, magpaalam sana ako sa'yo. Sabi niya, papatayin ko si mami tsaka yung lalaki. Natakot po ako kasi hindi ko naman nakokontrol yung anak ko kasi nakakulong po ako eh. Niyakap ko yan. Sabi ko, anak, wag mo gawin niya. Sabi ko, lalaya ako dito until may paglabas ko rito. Sabi niya, Daddy, habang buhay ang sentensya mo, kailan pa kita makasama? Sabi ko, magkakasama din tayo. Sabi ko, huwag kang mag-alala, anak, magtiwala tayo sa Diyos. Sinatid ko po yung anak ko, naiiyak po ako pag naalala ko yun eh. Tapos dinala ko yung balisong sa opisina, pinapagalitan siya ng mga gwardya. Ulitin niya, huwag ka na magdadala niya. Tapos habang naglalakad kami, mag-ayakap kami. Sabi niya, Daddy, miss na kita. Sana makatabi na kita matulog. Sabi ko, magkakatabi din tayo. Sabi niya, Daddy, alam mo ba yung pulis na kinakasama ni Mami, salbahe? Sabi ko, bakit anak? Naawa ako sa mga kapatid ko, minsan kakain kami. Alam mo, pinapaulam ko sa mga kapatid ko, toyo lang. Pero meron namang ulam sa bahay, hindi ko kasi pwede bawasan yung ulam, papagalitan ako ng pulis, sabi niya. Naawa ako sa anak ko. Tapos, Daddy, pagpapasok sa school, no, paliliguan ko yung mga kapatid ko, Daddy, tubig lang pampaligo namin. Meron din sabon, di naman pwede gamitin, papagalitan daw siya. Naawa ako sa anak ko. Sabi ko, hayaan mo, lalabas din ako dito. Nung lumabas na yung anak ko, hinatid ko sa gate, pabalik ako ng brigada. Ako po, aaminin ko sa inyo mga kapatid, ako po, muli po ako nagkasala sa Panginoon. Opo, sabi ko, sorry po, Lord. Pero hindi po ako talaga nangangako sa inyo, Panginoon. Pero sinabi ko ng mga oras ay na kapag lumaya ako dito, sabi ko, papatayin ko to asawa ko. Papatayin ko to, sabi ko. Pero hindi pinahintulutan to ng Lord sa aking buhay dahil totoo ang pangako niya sa kanyang mga salita. Nasusulat po sa Philippians chapter 1 verse 6 na ang lahat ng naumpisan ko sa iyo, tatapusin ko to, sabi ng Panginoon. Alam niyo, namamangha po ako sa Panginoon. Kasi habang buhay ang sentensya ko, isip ko, doon ako tatanda, doon ako mamamatay. Hindi po pinahintulutan to ng Lord sa aking buhay. Alam niyo, wala pang isang taon eh. December 97, nagpaalam ang asawa ko na mag-aasawa eh. September of 1998, may tuman yung gwardiya doon sa brigada namin, may dalang mga papel eh. Sabi, Rodolfo Quezon Jr., sino to? Nung una, ayoko sumagot baka kako kaso na naman eh. Ulitin ko, sino to? Rodolfo Quezon Jr. Sir, ako po, may problema po, sir. Hindi, sabi, ayusin mo yung gamit mo, laya ka ngayon. Oh? Tawagan ako ng laya, nabaliktad naman lahat sa buhay ko. Ayoko nang lumaya. Opo, totoo po yun. Ayoko na pong lumaya. Natatakot ako makalabas.
Sabi ko, Lord, sana pinabayaan mo lang dito sa Bilibid kasi natatakot ako makalabas, baka mapatay ko asawa ko. Baka makadisgrasya lang ako ng tao, Panginoon. Sana pinabayaan mo na lang ako dito. Pero sabi ko, Lord, kung talagang kalooban mong makalaya na ako, sa paglaya ko, Panginoon, bigyan mo ako ng tamang taong makakasama dahil gusto kong patuloy na maglingkod na lamang ako sa iyo. Pinalaya ako ng Lord September 28 of 1998. Alam niyo, nakulong po ako, 25 anyos po ako nung makulong. Lumaya po ako, 43 anyos po. 18 taon po ako sa Bilibid na wala pong kasalanan. Tapos isang kisap mata, pati pamilya ko wala na. Kaya nung lumabas ako ng Bilibid, alam niyo, gulong-gulo isip ko. Sa totoo lang, parang naligaw ako. In 18 years na yun, daming overpass eh. Sabi ko, saan ako napapunta? Opo, paglabas ko talaga, sabi ko, saan ako napunta? Sumakay kagad ako ng taxi, pinuntahan ko una, tatay ko pinuntahan ko. Ang daddy ko naman, August of 1998, same year, ay na double bypass po ang daddy ko. Na-opera siya sa puso 2 beses. Hindi ko nakilala, nakaupo sa isang silya, naka-pajamang puti, naka-t-shirt, naka-misichi, nakita ko daddy ko, naawa ako, ang payat. Nakita ko yung tahi niya sa dibdib, sariwan-sariwa. Ninalikan ko, nagpasala, yakap ko daddy ko, thank you dad, sa tulong mo, sa lahat ng suporta mo. Nung una ko madinig ang daddy ko, alam niyo unang sinabi ng daddy ko, nadinig ko, salamat sa Panginoon Diyos, nakalaya ka na. Dinatnan mo pa akong buhay. Sabi ko, dad, nakakahiya naman sa'yo, dad, pero tulungan mo naman ako. Sabi ng daddy ko, Junior, ano bang tulong maibigay ko? Dad, baka pwede mo ako mabigyan ng konting pampuhunan. Magtayo naman ako maliit lang na negosyo, dad, para makabangon ako. Sabi ng daddy ko, Junior, sabi niya, sa ngayon medyo kulang tayo sa liquid na cash, sabi niya. Pero huwag kang mag-alala, marami akong property. Bibigyan kita ng lupa, ibenta mo, inegosyo mo. Binigyan ako ng daddy kong 4 na hektarya ang lupa. Wala naman ako alam sa lupa eh. Nagtanong sa mga kakilala, sa kaibigan, sabi ko, tulungan niyo ako ibenta to. Pero ang Lord talagang tapat po, hindi po kagaya ng tao, pag nangako niya, puro promise lang, promise. Dahil naalala ko yung prayers ko kay Lord, Lord, sa paglaya ko, bigyan mo ako ng tamang taong makakasama dahil gusto kong patuloy na maglingkod na lamang ako sa iyo. May nakilala po akong contractor, developer, pinakita ko yung lupa. Tulungan mo ako ibenta to, tinignan niya, sabi niya, maganda, pati location. Sabi niya, sige, tulungan kita ibenta para makapagnegosyo ka. Pero alam niya mga kapatid, araw-araw ko po kasama yung contractor. Yung imbis mo na lakarin na ibenta yung lupa ko, puro salita ng Diyos na sinashare sa akin. Sabi ko, mamaya na yan, benta muna natin to. Diyos, sabi niya, unahin mo ang Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos ang hahanap ng buyer niya. Sabi ko, paano natin mabibenta itong lupa? Hindi, tapos in-encourage niya ako, alam mo, bakit di ka na lang magpagamit sa Lord? I-share mo yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Paano ka inalis sa bisyo, paano kang binago, paano kang pinalaya ng Lord. At ako'y nakatayo sa inyong harapan at pinagyayabang ko po talaga to sa inyong lahat. Ako po'y nag-full time na po ako kay Lord. Binigay ko na po ang buhay ko sa Diyos. Paikot-ikot ng Pilipinas hanggang ibang bansa, pinadala ako ng Lord. Artista ako nung araw, hindi ako nakapag-abroad. Opo, pero nung mag-full-time ako kay Lord, tutunog lang ang cellphone ko. Hello, Brother Dolphy, this is Pastor, ganito. Yes, Pastor, ano po kailangan nila, Pastor? You prepare your passport. Next week, you're going to Canada, mag-share ka doon. Opo. May tatawag na naman. Sabi, prepare your passport. Punta tayong Bahrain, Taiwan, Hong Kong, Japan. Alam mo kung saan bansa ako pindala ng Lord. At kahit single centavo po, nung mag-full-time ako kay Lord, hindi po ako nahingi sa tatay ko. Namamangha nga at daddy ko, tuwing magpapaalam ako, Dad, aalis ako bukas. Sabi niya, lagi kang umaalis. Sino ba talaga bumibili ng ticket mo? Sabi ko, si Jesus. Sabi ng daddy ko, ang gulo mo kausap. Sabi ko, Dad, hindi ako magulo kausap. Gumamit ang Panginoon ng mga tao, churches, para maikwento ko yung ginawa niya sa buhay ko. And every time uuwi ako, ang dami kong dalang pasalubong sa daddy ko. Paranaque kasi siya umuwi sa Marina Bay, which is malapit sa airport. Pagdating ko, okay lang ka dumating. Sabi na, ngayon lang, Dad. Saka naman galing Bahrain. Ano yung dala mo? Pinabibigay sa'yo. Sabi ko, Dad. Sabi niya, sino nagpapabigay? Sabi ko, si Jesus.
Napatunayan ko rin po talaga sa tatay ko, mayaman po ang ating Panginoon Diyos po. May kukwento rin ako sa inyo. May time pa ako, pastor, no? Pero ako, nung lumaya ako, ang inuwian ko pa rin talaga nanay ko. Kami pa rin ng nanay ko ang magkasama. Hanggang sa dumating sa point. Pero ang mami ko po, ang unang-una ko na bahaginan ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang mami ko po, na born again ang mami ko. At ang sipag ng mami ko sa gawain ng Panginoon, ang sipag mag-share ng mami ko. Lahat ng mga kapatid niya na ilapit niya sa Panginoon. Si Dennis Padilla po, pinsang buo ko po yun. Ang nanay ni Dennis at saka nanay ko magkapatid po. Oh, so ang mami ko na-share lahat ng kapatid niya, nadala niya sa church namin ng mga kapatid niya. Kaya yung mami ko, nung medyo hindi na maganda lagay, nasa UERM kami, ako nagbabantay. Alam niyo, miyak ako kay Lord. Sabi ko, Panginoon, ako'y lingkod mo, humihiling po ako sa inyo. Baka naman pwede, sabi ko, magkita ang daddy ko, mami ko, magkausap sila, magkaroon lang ba ng closure yung ano. Kasi dinirekta ko na yung doktor eh. Tinanong ko sitwasyon ng mami ko, sinabi sa akin ng totoo. Hindi, kinabahan ako. Gusto ko makita sila ng daddy ko eh. Alam niyo, nung araw na nagpe-pray ako na yung pastor, yung araw na hinihiling ko kay Lord, biglang pagtingin ko sa pintuan ng hospital, nakita ko ang tatay ko nakatayo doon. Oh, naglalakad siya, papasok. Iyak po ako na iyak. Nakita ko yung daddy ko. Una siya lumapit sa paan ng mami ko, sa kama ng mami ko. Hinawakan niya yung paan ng mami ko. Sabi niya, Grace, patawarin mo sana ako. As umikot siya sa ulo ng mami ko, hinalikan niya ang nanay ko. Sabi niya, patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Alam niyo, sumagot ang mami ko, nakakatawa nga. Kasi nasa Lord na eh. Tumingin lang ang mami ko, sabi, matagal na kita pinatawad. Huh? Opo, iyak po ako na iyak. Nagpapasalamat sa Lord. Tapos tinawag ako ng daddy ko, niyapos ako. Sabi niya, Junior, kung ano kailangan sa ospital, sabihan mo lang ako. Thank you, Dad. Sabi ko, at least masaya na ako nagkausap kayo ni Mami. Sabi ko, pero binulungan ko ng daddy ko, Dad, hindi na maganda lang, mga ilang bibilangan na lang. Sabi niya, huwag mong iwan Mami mo. Oh, Dad. Thank you, Dad. Sabi ko. Malis ang daddy ko. Tapos nung nakadudun ako sa tabi ng Mami ko, ayaw niya, iwan ko siya eh. Gusto niya, kantahan ko siya lagi ng mga gospel song eh. Kantahan mo ako, Junior. Diyan masaya siya palagi. Tapos nung kumakanta ako, habang kumakanta na kayo ko, sabi ko naman kay Lord, Lord, kung kukunin mo na si mami ko, ayoko po makita siya na para bang, ayoko po, naawa po ako eh. Gusto ko pag exit niya, yung sweet na exit ang mami ko, uwi sa na maayos ang mami ko. Tapos kumakanta ako, nakatulog po ako. Nakatulog talaga ako, tapos kinakalabit ako ng doktor, Mr. Kison. Pagtingin ko, doktor, Dok, bakit po? Sabi niya, wala na si mami mo. Alam niya po, pastor, makita ko yung mami ko. Ang ganda ng mami ko, yung mukha niya nung bata siya, nung artista siya. Nakita ko, nakatawa yung nanay ko, masayang masaya. Ako ipapasalamat sa Panginoon dahil yung kahilingan ko, no, nagkita sila, nagkaroon ng pagpapatawad. Ano. And then, ang father ko naman, i-share ko rin sa inyo. Na-invite ako sa isang event, dumalo ako. Ang daddy ko nagtitaping naman ng Home Alone Dariles. Friday. Ang gawain sa Timog, sa Jade Valley Restaurant, na which is malapit sa ABS. And then, tinawagan ko daddy ko, Dad, sabi ko, anong oras ang break time mo dyan? Sabi niya, 7 p.m. Sabi ko, Dad, tamang-tama. Sabi niya, bakit? Dito tayo maghahapunan, sabay na tayo, Dad. Sabi niya, hindi pwede. Ang dami-daming kinukunan sa akin dito. Tatawagan kita mamaya. Di pinatay ko. Alam niya, wala pang 5 minuto. Ruming ang cellphone ko. Nakita ko, father ko. Asaan ka? Jade Valley Restaurant, Dad. Malapit lang sa'yo. Sabi niya, sige, antayin mo. Darating ako. Hindi ko po in-expect yun. Kasi ang daddy ko, wag lang kami magtampo sa kanya. Oo lang ng oo eh. Pero eksaktong 7:00, kinakalabit ako nung katabi ko sa table. Sabi niya, Brother Dolphy, daddy mo ayun, nasa pintuan. No? Nakita ko, daddy ko, naka-all white. Oh, pati sombrero niya, puti. Tinatawag niya ako, pero galit na galit siya. Sabi niya,
Kasi paglapit ko, sabi ng daddy ko, ano ba ito? Sabi mo, maghahaponan tayo, Junior. O dad, maghahapon. Ay, ano nga to? Kasi 1,000 tao eh. Daddy, gawain ng Panginoon, di inakay ko na siya papasok, hindi na po siya nakaiwas. Ano po? Alam nyo, pag-upo ng daddy ko sa unahan, ang talagang may programa ng buhay natin ng Panginoon Diyos po. Kasi pag-upo ng daddy ko sa unahan, may babae pumanik sa stage, kinuha ng babae yung mic, sabi, ngayon po madidinig natin magpatotoo si Brother Dolphy Jr. Di siyempre tumayo ako. Nag-share po ako. When I was sharing my testimony, nakita ko po, daddy ko sa unahan, iyak ng iyak ang tatay ko. Lalo nung nabanggit kong ako'y nasangkot sa isang kaso. Kasi nung mangyari po yung sunog na yon, magkasama po kami ng daddy ko sa bahay niya. Birthday po ng unang apong babae ng daddy ko, kaya alam ng tatay ko, wala akong kinalaman sa kasong ito. Iyak ng iyak ang tatay ko. Alam niyo, hindi niya siya hiyado sa maraming tao. Tumayo ang daddy ko, tumakbo sa unahan, niyakap ako. At alam niyo, sabi ng daddy ko, anak, isama mo na lahat ng mga kapatid mo dito. At doon po sa gawain niya yung mga kapatid, kitang-kita ko po ang daddy ko. 2 kamay po nakataas sa tatay ko. Tinanggap po niya ang Panginoon Diyos po. Totoo yung promise ng Lord sa Acts chapter 16 verse 31. Sumampalataya kayo kay maliligtas, pati ang yung buong sambahayan. After my father, sunod-sunod na po mga kapatid ko. Si Sally, si Freddy, si Edgar, si Rolly. Lahat po sila kumilala at tumanggap po sa ating Panginoon Diyos po. And this morning, ako wala naman akong kayang i-offer sa inyo lahat, kundi ipanalangin kayo. Pwede ko ba kayo ipag-pray? Kala ko kasi nung araw, ako'y anak ni Dolphy, sikat ang daddy ko, nag-artista din ako, may pera siya, may pera din ako, may kotse siya, may kotse din ako, may alak siya, may drugs naman ako, may babae siya, may babae din ako. Nakala ko, kompleto na ang buhay ko. Alam nyo, nagbuo lang ng buhay ko si Jesus po. Opo, totoo po yun. Tayo pong lahat, mapalad po tayo. Tingin kayo sa akin lahat. Alam nyo, naniniwala ako yung pangyayari, 2 years, nakalipas, yung COVID. Ha? Ang dami namatay, mga milyonaryo. Ano kaya nagawa ng pera nila? Alam mo yung 2 years na yung pangyayari ng COVID na yan, nididiglig lang ng Lord eh. Ganon tayo kamahal ng Diyos eh. Oh, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makilala siya, lumapit sa Kanya. Mapalad nga tayo hanggang ngayon, magkakasama tayo dito. Amen? Akala ko rin nung araw, ba't ang tao ba kailangan ma-born again ba talaga? Alam nyo, kung may Bible kayo, no, buksan nyo yung Bible pag uwi nyo sa bahay, ang dali tandaan, 1:3. John 3:3, sabi doon, maliban na ipanganak na muli ang tao o ma-born again ang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Amen? Bible po nagsabi nito. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kasi minsan tao, pag may pera, para bang talagang hindi niya na kailangan ng Diyos. Ano? Kailangan natin ng Diyos. Ako po, ang buhay ko ngayon, napakasaya ko po. Dati nung araw, ganito, Sunday, di mo ko pakikinabangan. Sigurado ganitong oras, tulog pa ako. Dahil yung araw ng Sabado, sigurado lasing na lasing ako niyan. Durog na durog sa hindi po ako napapakinabangan. Pero hindi, ngayon po, Biyernes pa lang, gusto ko na maglinggo na. Hello? May awitin tayo bago tayo mag-pray. Okay lang? Ang tanong ko sa inyo, kung kayo ba, meron kayong 1,000 buhay. 1,000, alimbawa buhay mo, ano gagawin mo? Tama, hindi kayo makasagot, no? 1,000 na buhay mo. Ako kasi kahit 1,000,000 ang buhay ko, bibigay ko lahat sa Panginoon. Awit tayo, pakinggan itong mensahe ng kanta. Thank you, Jesus. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi ipagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit
upang ibigin ka ng walang humpay. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi ipagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon, puso ko ay sa'yo'y magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Pwede bang tumayo tayong lahat? Gaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon, puso ko ay sa'yo'y magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Tuloy lang. Sige po, tayo po ay mananalangin. Tanong ko sa inyo, tingin muna kayo sa akin. Mahal niyo ba ang Lord? Hindi niyo ba kinakahiya ang Panginoon Diyos? Pwede ko ba makita rin ang mga kamay ng mga naanyayahan? Taas ang kami, first time na nakadalo sa gawain na to. Sige po, taas ang kamay. Huwag niyo po ibababa. Lahat po ng nakataas na kamay na yan, mga naanyayahan na yan, ang tanong ko sa inyo ay ito, makinig po kayo ha. Mahal niyo ba ang Diyos? Hindi niyo ba kinakahiya ang ating Panginoon Diyos? Sa lahat na nagmamahal sa Panginoon Diyos na nakataas na kamay, inaanyayahan po kayo, humakbang po kayo papalapit dito, ipapanalangin ko po kayo. Sige po. Alam niyo, tao, desisyon lang ang kailangan natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po. Hindi po ako tumatawag sa inyo. Ang Diyos po ang tumatawag sa inyo. Gaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon, puso ko ay sa'yo'y magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Sige po, makbang po kayo. Gaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon, puso ko ay sa'yo'y nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kalakip ng awitin. Kalakip ng awitin. Maging members ng church nito, hindi ko man kayo kilala isa-isa. Since this is your anniversary, pwede kayo mag-recommit ng buhay sa Lord. Na minsan marami tayong pinagkakaabalahan. Minsan wala na tayong panahon manalangin. Wala na tayong panahon magbasa ng kanyang salita. Wala na tayong panahon maten ng mga Bible study.
na busy na tayo sa maraming bagay. Ang Lord po nakatingin sa puso ng bawat isa. Sinabi sa 1 Samuel 16:7, ang Diyos po hindi po nakatingin sa pogi ka ba, maganda ka ba, mayaman ka ba, malaking katawan mo, malakas. Hindi po doon nakatingin ang Lord. Ang Panginoon Diyos nakatingin po sa puso ng bawat isa. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige, mamaya na kayo magtaas na kamay. Pwede ba kayong magsidilat at tumingin sa akin? May message lang po akong gusto i-share sa inyo. Yung mga nasa likod, sana mapakinggan nyo itong kwento na to. Ngayon ko lang ikwento to. Kami pong magkakapatid. Gusto ko ikwento sa inyo to Kami po mga plastic din kami. Kasi sa totoo lang, ito kinikwento ko sa inyo, sana yung mga nasa likod, madinig nyo to. Kami maraming tampuhan sa pamilya. Ang daddy ko, kapag bili niya ng bagong sasakyan, yung isang kapatid ko, yung isa binigyan ng isang condo unit, yung isa binigyan ng ganito, ganyan. Marami kaming tampuhan. Oo, marami kaming misunderstanding. Tapos, pagkaharap naman ng daddy ko, parang okay. Parang labing-labing. So, madalit salita, plastic po kami. Siguro, message ng Lord din to sa inyo. Pinaalala lang ng Lord sa akin na maibahagi ko itong kwento na ito. Alam nyo, nanonood ako ng television isang gabi sa bahay. Nagkaroon ng message ng Lord sa akin. Ang lakas ng mensahe. Ang mensahe ng Diyos sa akin, ganito. Anak, ang buhay ng tao ay tungkol sa pagpapatawad. Di siyempre parang, Lord, ano po? Ang buhay ng tao tungkol sa pagpapatawad. Kaya yung daddy ko, nung nasa ICU na Makati Med, nakahiga siya sa ICU, kaming magkakapatid, pati nasa Amerika, nag-uwian lahat dito. Tapos may schedule kami kung sino ang bantay ng ganong oras. Dalawang oras kami Tigda-2 oras kaming bantay. And that time, eksakto ako po ang duty bantay sa daddy ko, 2:00 ng madaling araw hanggang 4:00. Nung tinitignan ko ang daddy ko nakahiga, naawa po ako. Kasi that time, butas na po ang lalamunan ng daddy ko. Puro tubo nakakabit sa kanya. Sabi ko, Lord, sino pa ipagluluto ko? Kasi mahilig po ako magluto din. Ang daddy ko tatawag sa akin para ipagluto siya. Butas na nga yun Sabi ko, Lord, sino pa ipagluluto ko? Alam nyo, nagkaroon uli ng message ng Lord sa akin that morning, 2:00 in the morning. Ang mensahe ng Lord, ganito po Kayo bang magkakapatid, nakahingi na ba kayo ng tawad sa daddy nyo? Natigilan ako. Yung pangalawang mensahe ng Lord, ang daddy nyo gusto rin humingi ng tawad sa inyo Yung huling message talaga, sabi, kaya ayaw pa umuwi ng daddy nyo sa akin. Nag-aalala ang daddy nyo sa inyong magkakapatid na marami kayong hindi pagkakaintindihan, marami kayong tampuhan. Iyak po ako na iyak. Tumakbo ako sa 9th floor ng Makati Med, pinagigising ko yung mga kapatid ko, 2:20 na ata, yung 2:15 o 2. Pinagigising ko sila, pati sila Shasha. Nagulat si Shasha, sabi ni, akala nila that time namatay na daddy ko. Sabi ni Shasha, Junior, bakit ano nangyari sa daddy mo? Sabi ko, hindi, bababa tayo. Sabi nila, bakit ano gagawin natin? Kakausapin natin ng daddy. Nagalit pa nga si Shasha. Sabi, pambira ka naman. Paano natin kakausapin ng daddy mo? Hindi na nga makasalita ang daddy mo. Hindi ako kumibon. Tumalikod lang ako naglakad. Sumunod lahat ng kapatid ko, si Shasha, sumunod sila lahat. Pagdating namin sa ICU, ito kama ng daddy ko Ito ulo ng daddy ko, paa niya, may silya dito isa, nakaupo si Shasha, kalong yung aking bunsong kapatid na babae. At ang mga kapatid ko nandito sa akin, sa likod ko lahat. Sabi ko sa kanila, ako na lang lalapit sa daddy Lumapit ako sa daddy ko. Dad, si Junior to. Nandito lahat ng kapatid ko, pati si Shasha. Tapos kinuha ko yung kamay niya, pinatong ko sa braso ko. Dad, sabi ko, kung nadidinig mo ako, pisilin mo ako. Pinisila ko ng daddy ko, nakita ng mga kapatid ko. Dad, ako na lang magsasalita para sa amin lahat. Patawarin mo sana kami sa lahat ng kasalanang nagawa namin sa iyo, Dad.
Sorry, Dad. Maging sa lahat ng kahihiyang na dulot namin sa buhay mo, patawad, Dad. Alam niyo, nakita ko po dati, grabe ang iyak ng tatay ko. Humihikbi ang tatay ko. Yung pangalawang sinabi ko, Dad, ikaw naman, Dad, kung ano mga naging pagkukulang mo sa amin, magkakapatid, pinapatawad ka na namin. Lalong umiyak ang tatay ko. Yung pangatlong sinabi ko, nagulat yung mga kapatid ko. Sabi ko, Daddy, pagod ka na ba? Alam ng Panginoon Diyos, napakarami mo rin taong napasaya. Pero sabi ko, Dad, pagod ka na ba? Sabi ko, Dad, kung pagod ka na, umuwi ka na sa Panginoon. Mahal na mahal ka ng Panginoon, Dad. Tapos ang huli ko sinabi, huwag kang mag-alala sa maiiwan mo sa aming magkakapatid. Magmamahala kami, magtutulungan kami, magpapatawaran kami. Alam nyo, tumayo lahat ng kapatid mo. Nag-iyakan po kami ito, nag-iyakapan. Nagkaroon po ng pagpapatawad, na-release po kami lahat ng magkakapatid. Naalala ko yung message ng Lord sa akin nung gabi. Nung ako'y nanonood ng TV na sinabi niya ang buhay ng tao tungkol sa pagpapatawad, naalala ko po yung mensahe ng Lord. Kaya siguro message din ng Lord sa inyo to. Pinasasabi lang ng Lord sa inyo to. Alam ko marami rin sa inyo may katampuhan. Marami sa inyo may katampuhan. Release nyo na yan. Dahil ang Diyos, Diyos ng pag-ibig. Amen? Sino dito may katampuhan? Taas ang kamay, ipepray ko kayo. Sige, huwag kayo maiyak. Taas ang kamay para makalaya tayo dyan. Ulitin ko, taas ang kamay na may katampuhan. Miski sa churches, maraming ganyan. Amen? Amen? Merong iba sabi, hindi, pinatawad ko na, wag lang magpakita sa akin yan. Hello? Alam niyo yung sakit kung saan nagmumula? Sige, baba niyo yung kamay niyo. Ang sakit kung saan nagmumula? Sa inyo din eh. Bakit ka mo? Subukan mo, meron kang katampuhan. Huwag kayong mag-usap. 1 linggo kayo huwag mag-usap. Yung tampo mo, pagdating ng after a week, magiging galit yan eh. O huwag kayong mag-usap ulit, another week. Yung tampo naging galit. After noon, magiging ano yan? Puot. Magiging puot yan. O, huwag kayong mag-usap ulit another week. 1 month na. Tampo, galit, puot. Ano kasunod? Sakit. Diyan magbumula ang sakit mo. Maapektuhan ng puso mo, dugo mo, utak mo, buong katawan mo, magkakasakit ka. Kaya this morning, message ng Lord sa inyo to. Kung meron kayo katampuhan, pag uwi mo mamaya sa bahay, iyakusin mo siya. Siya man ang nakasakit sa'yo, pinapatawad na kita. Mahal ka ng Diyos, sabi mo. At kung ako naman ang nakasakit sa'yo, patawarin mo rin sana ako. Alam nyo, Christmas is coming. Maganda yung tahanan natin, punong-puno ng pag-ibig. Di ba, pumapasok ka pa lang ng pinto, nakita mo, nakatawa na yung mga kapatid mo, magulang mo, masaya kayong lahat. Kasi walang naitatabing tampuhan sa puso nyo. Hello? Pwede ba yun? Mahal kayo ng Lord, kaya naging message ng Lord sa inyo to. So, we will pray. Maging doon sa naabot ng tinig na ito, kung ikaw ay nahihiyang humakbang dito, ulitin ko, isang tawag pa. Yung lahat ng gusto sa panalangin ito, inaanyayahan ko kayo, humakbang po kayo papalapit dito. Dahil sabi sa Bible, Isaiah chapter 59, verse 1 and 2, hindi po maikli ang kamay ng Panginoon Diyos para hindi kayo maabot. Hindi rin po siya bingi para hindi kayo madinig. Gusto lamang ng Panginoon Diyos this morning, buksan mo ang puso mo. Huwag mo ikahiya ang Lord. Sabi nga, ang magkahiya sa akin ay ikahihiya ko doon sa kalangitan. Amen? Alam niyo, message ng Lord sa inyo yan. Let's pray. Let's bow our heads. Bilang tanda ng pagsuko nyo sa Panginoon Diyos, pwede bang taas ninyo ang inyong dalawang kamay nang mataas, nang makita ng Lord ang tunay na paglapit nyo sa Kanya sa umagang ito? Hindi ako ang nagsasabi nito, kundi ang Diyos po ang tumawag sa inyo. Pumikit kayo. Sabihin mo na malakas galing sa puso mo, Panginoon, hindi kayo nadidinig ng Lord. Sabihin nyo, Panginoon, salamat sa pag-ibig mo. Napakabuti nyo. Kahit ako'y patuloy na nakagagawa ng mga kasalanan sa iyong harapan, ay patuloy mo ako
na inuunawa at pinatatawad. Sa umaga pong ito, ako'y nagpapakumbaba, lumalapit sa iyo, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan, mga kasalanang namana mula ng pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Patawarin mo ako, Panginoon. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo. At sa umaga rin ito, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan ko kayo. Pumasok po kayo sa aking buhay. Pumasok po kayo sa aking puso. Baguhin mo po ako, Panginoon. Panginoon, isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. At magmula sa araw na ito, kayo na po maghari sa aking buhay at mamuhay lamang ako ng ayon sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon. Nakahanda po ako sa tulong ninyo na sumunod kay Kristo bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na malakas na amen. Ako na lamang mananalangin. Heavenly Father, thank you, Lord, sa buhay ng bawat isa na nagpasyang humakbang papalapit dito, babae, lalaki na naririto ngayon. Lord, kilala mo ang bawat isa, Panginoon. Lord, yung sumunod ng tunay doon sa panalangin na nagbukas ng kanilang puso. I pray, Lord, na selyuhan mo ito ng iyong banal na dugo upang di na maagaw pang muli ng kaaway sa kanilang mga buhay. Silang lahat ay mauhaw sa iyong salita. Magpatuloy sila sa iyo, Panginoon. Magkaroon ng panahon umattend ng church every Sunday dito po sa Compraise. I pray for them, Lord. Dalin mo sila sa iyong mapanambahan, Panginoon. Magkaroon ng panahon magbasa na iyong masalita. Magkaroon ng panahon ma-attend ng mga Bible study, prayer meeting, midweek service. Lahat po ng gawain mo dito po sila mabisi, Panginoon. Because I know, Lord, that you're coming back soon, Lord. Yes, Lord. Lord, wag mo hayaan ang mga kapatid mo ito ay hindi namin makasama na sumasamba sa iyo, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon. Lord, kilala mo rin namang may pinagdadaan ng problema, Lord. Pag-uwi nila, Lord, ang balita sa kanila, ang problema, ito'y natapos na, Panginoon. Yung lahat po na may mga pangangailangan, especially itong pasokan na ito, mga magulang, mga pangangailangan ng mga kabataan ito sa school nila, Lord. Kayo po rin ang aming Diyos na mayaman, hindi mo sila pagkukulangin. Po-provide mo, Lord, ng lahat ng pangangailangan nila sa kanilang mga pag-aaral, Panginoon. Patuloy ko rin dalangin ng mga kabataang narito, Panginoon. Ilayo mo sila sa mga maling kaibigan, sa maling barkada, sa lahat ng uri ng bisyo, Panginoon. Tulungan mo silang makaiwas dito, Panginoon. Matuto silang humindi sa mga bagay na ikasisira ng kanilang katawan, ng kanilang buhay, Panginoon. Bless mo po ang mga batang ito, Panginoon. Maging ang kanilang mga magulang, Panginoon. Abutin mo na yung mapagpalang kamay. Gamitin mo ang mga kabataang ito para sa kanilang mga parents, Panginoon. Silang lahat ay mailapit din sa iyo, Panginoon. Lord, gayon din po, Panginoon, lahat po na merong nararanasan sakit at karamdaman. Kung merong masakit sa katawan mo, ipatong mo yung kanang kamay mo sa parte ng katawan mo. Urabakashandere, ikayababasakande. Oh, hallelujah. You are the Jehovah Rapha. You are our great healer. Una sa lahat, nagpapasalamat kami sa mga ospital, sa mga doktor, sa mga medisinang instrumento mo. But still, Lord, naniniwala kami, kayo po ang aming dakilang manggagamot. Right now, Lord, kilala mo ang bawat isang may nararanasan sakit at karamdaman sa kanyang katawan. Touch them, Lord. Touch them, Lord. Heal each and every one, Lord. Maranasan nila ang pagpapagaling mo sa kanila sa oras na ito. You will touch them, Lord. Touch each and every one. Hallelujah. 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 Heal them, Lord. Hallelujah. Receive the healing of the Lord. Receive the healing of the Lord. Hallelujah. Lord, again, pinaalala mo sa akin ang message na to. Pwede bang magtaas ng kamay yung may katampuhan? Taas ang kamay para makalaya kayo dyan. Sige po, yung mataas nang makita ng Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Huwag mo hayaan manatili sila doon na
nakatanim sa puso nila yung sama ng loob na yun. Tampol sa kapwa, sa mga mahal sa buhay, sa kaibigan at kakilala. Lord, I pray for them, Lord. Ma-release sila dito, Panginoon. Magkaroon sila ng katapangan din sa pag-uwi nila, kung sino man yung katampuhan nila, yapusin nila ito, sabihin na pinapatawad na kita. Kung ako naman na nakasakit sa'yo, patawarin mo rin ako. Kasi alam niyo mga kapatid, kailangan natin ma-release yan this morning. Sige, ibuka ng bibig niyo, pinapatawad ko na sila at patawarin nila ako. Yes, oh Lord, hallelujah. Tulungan mo aking mga kapatid ito. I pray for them, Lord. I-release mo sila, magkaroon ng pagpapatawad sa mga taong hindi nila nakasundo. At ngayon po ay magiging maayos po ang relasyon nila at patuloy na ang pag-ibig mo ay maghari sa kanilang mga puso, Panginoon. Salamat po, Panginoon. I'm also praying for this church. Thank you for the 25 years na pinagtiwala mo sa iglesyang ito, kay Pastor Dom, sa lahat ng manggagawa, Panginoon, sa lahat ng leaders. Bless this church, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, bibigyan mo po sila na mas malaking church, Panginoon. Bigger church, mas malaking church, Lord, para kumasya pa kami, Lord. Dami na po namin, hindi po kami kasya, Lord. Bibigyan mo kami ng mas malaking iglesia, Panginoon. And you will provide all their needs, Father God. Lord, we are also praying, Lord, for Pastor Dom, good health, Panginoon, strong body, malakas sa pangatawan, kanyang wife, ang kanyang family. Bless them, Lord, with good health. At sa lahat po ng mga kapatid ko naririto, Panginoon, bigyan mo sila ng malusog na pangatawan, a long life, a satisfied life, Father God. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo gagamitin ang church na ito upang marami pang tao mailapit sa iyo. Yes, O Lord. Hallelujah. Patuloy kayo pinagtitiwala ang bawat isa sa iyo, Panginoon. At patuloy namin ibinabalik sa iyo, Panginoon, ang lahat ng pinakamataas na papuri at pasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ay magsabi na malakas na. Amen. God bless you. Congratulations.